understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. May sirena, may alarm system sila na pang national, di ba? Lon, game, sandali. May alarm system sila. How do we expect now, our country, if we go through the, alam mo yun, yung gera sa ibang bansa? How will you advise your citizens na may ganitong panganib na paparating? Ito ngang pagsabog ng bulkan, pag-aalborota ng bulkan, 7:40. Nag-text si NDRRMC 8:21. So after 40 minutes. After 40 minutes, yung doon, di ba? Tsunami alert. Pataas pa lang ang tubig, sinasabi na maaaring ganito, lumikas na ng ganitong oras at ng maaga. Yeah, malamang bumagsak na yung bomba, saka palang mag-a-announce ang NDRRMC. Kung sakaling magkaroon ng pera, wag naman. Oo, baka nga yung unang pang nabomba, yung NDRRMC. Naku, yun sa Camp Aguinaldo. Paano mo ngayon aabisuhan ng iyong mga mamamayan, di ba? Ito po, sa mga naghahanap po kay Uyang EB, we did all our best to wake him up today, pero hindi ho natin alam. Maaaring may ibang schedule po, pero kung makahabol siya, hahabol na lamang. Yes. Yeah. Ngayong araw na to, Marlon, sabay ang pagdinig ng oral argument, continuation part 2. Mamayang 9:30 sa channel ko, YouTube channel ng Supreme Court. Pero atin pong ila-livestream yun. Actually, ito ang tanong natin, Marlon, dahil sabay din naman ang part 2, part 3 na nga yata to, ng impeachment case ni VP Sara, kung saan ngayon kasamang resource speakers, sila Senator Trillanes at Boying Remulla. At sinabi ni Boying na may pasabog siya. So, umaga rin ba to sa Congress? Umaga rin? Oo, mga 10 yata usually nag-start. So sabay. So ano po ang mas gusto ninyong pakinggan? Yung oral argument kung saan nandyan dinidinig ang ating pakikipaglaban ng pagsoli ng kaban ng bayan sa ating PhilHealth, no? At nandyan naman ang hindi makatarungang impeachment process na ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Or ano ba talaga ang tututukan ng mga kababayan natin? Yung live stream sa Congress o sa Supreme Court? Actually, ito ba, Marlon, yung dalawang kaso na dinidinig ngayon, masasabi nating malapit sa sikmura? Mas malapit sa sikmura yung sa Supreme Court. Walang duda at hindi na dapat pag-isipan pa. Itong kay VP Sara na tinatapunan ng lahat ng oras, resources, pera, hindi ba ito kahit papano nakaka-apekto sa sikmura natin? Indirectly, no? Hindi, kasi ubos sila oras nila.
at sinasayang nila yung pera, yung budget ng sambayan ng Pilipino para lamang gugulin dyan sa napakawalang kwentang impeachment hearing dyan sa Committee on Justice. Ayun na nga, 'di ba? Pero bago ang lahat, sabi ni Bandok, ay parang bago to si Bandok. Good day. Hi Bandok. Bandok, Ito hello. si Etsab. Si Etsab siguro baste. Hi Idol Trio. Well, tayo po ay back to duo. Kahit kahapon we were duo, no? Tapos, Busy rin kasi si Kuyang Ibi dahil may nahabol nga sila Atty. Irene. Doon naman sa isinampan lang kaso laban kay dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Manuel ka Mama. Hello po. Manuel Kamama, good morning everyone. Sabi ni Hazel Eyes na talaga namang Hazel ang eyes. Good morning. Sabi ni MM, good morning. Sabi ni SD Makayan, good morning sa lahat. Good morning po. And we also have Ibyang, good morning po from Scotland. Scotland. Sa Scotland yung Piper. Tama ba yung mga Piper, yung mga Adonis na pagkakagandang mga lalaki na nakapalda tas nagpa-pipe? Tama Yata. O No, sa Scotland din ba yung maraming Scotch, whiskey? Sa Scotland ba yung mga Scot-free? Joke lang. Ito po, bargain shopper. Hello, hello. Ang ganda ni ate, oh. Ate, you're cute. Si Josie pa siya. Wala po bang mga profile pic ng mga Adonis nating subscriber para naman masabihan natin pogi, diba? Si Ethan, Lalabas si Kuyang Ibi niyan. si Ethan Villacruz, Ethan Villacruz. O mayong buntag sa tatlong brainy. Maraming salamat po sa atin, sa inyo. Ma'am Malet Guzman. Good morning, Miss Beautiful Pam and the two husband boys, eBay. And Marlon from London, Canada. Anong oras po ngayon dyan? Ganda rin si Ma'am, oh, Tisay. Yeah. Ito, ma'am, nagpaano ka na lang ng hair, no? Siguro matagal na to sa London. Kaya nagpa-dye na ng hair or wig. We don't know. Gail Teng, good morning mga covered. Bakit naman Gail Teng? Naku, bad girl. Good morning mga watching from Bicol. Good morning po, watching from Bicol, but my heart is green. Oh, talaga si Lowell Ginto. I'm wearing the Bicol Lowell color. Ginto. Marlon, naka-green ka na, ha? Ay, Aga thank you sa manugang ko at sa balae ko. Pinadala ng mga... Ayun. Speaking of green, Marlon, no? Merong kumakalat na video. Kilala mo of course, kilala mo si Sarah Geronimo, di ba? Oo. Sarah Geronimo. Meron siyang, I think it was a concert. And then yung extra niya is parang life is too short. Make every moment count, sabi niya. Tapos bago siya umalis, nag-wave siya sa crowd, sabi niya ganyan, iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Oh. Parang, sabi niya, being she is Sarah G. I think it is a cryptic message saying that Sarah G is for Sarah D. Magandang makakita ng ganyang mga endorsement sa mga taong sila mismo, no, na nakakapagkumpara na ngayon kung ano ang challenges natin sa administrasyon ni Marcos kumpara noong merong kaalwanan nung administrasyon ni Pangulong Duterte. Kasi kahit mga artista yung mga yan. Although, syempre, iba na estado sa buhay ng isang Sarah Geronimo. Yung mga ordinaryong artista, mga nagpapagasolina ng sakyan yan. Sabi. At araw-araw din silang gumagastos para sa pamamalengke, pagkain nila sa bahay nila, and nararamdaman nila kung gaanong doble o mahigit pa sa doble ang itinaas ang presyo ng crudo at gasolina, gayon din ang halaga, ang presyo ng bili. Marlon, and the only way to maintain their lifestyle na komportable, wag na natin sabihin na sobrang yaman, yung komportable sila is yung dapat dire-diretso din ang buhos ng kanilang mga trabaho. And when we say trabaho, Marlon, yan yung mga programa nila, concert nila, di ba? Yan yung meron ding mga negosyo yung mga yan, Marlon. Ang alam ko, ang mag-asawang Geronimo na yan, meron silang Italian restaurants, bandang Alabang, Marlon. I think, maybe one time, no?
pagka libre mo naman ako doon. Kala ko ako ililibre mo. Pwede natin pasyalan pa. Oo, di ba? So, dapat tuloy-tuloy ang trabaho. Pero, ngayon kasi, Marlon, makikita mo, unti-unti napipilayan. Alam mo ba, nung in-interview si Attorney Vic ni Sir Jojo A., medyo na-delay ng konti. Nag-start yon nang wala yung director nung programa. I think he had a struggle finding his way to the studio because walang pumapasada. Nag-tricycle na nga daw siya ng special. So that means to say, yung maapektuhan kasi yung nasa pinakailalim eh. Kung sila ang star, apektado yung mga nasa ilalim. Halimbawa, ganyan, hindi makapasok kasi walang pamasahe, hindi makapasok kasi walang bumabiyahe, hindi lahat may sasakyan. 'Di ba? Makikita natin, makukumpara natin eh. Sabi nga, 'di ba, noong ang pandemya may ayuda. Ngayon wala. Tama sabi mo, Pam, no? Karamihan din sa mga artista tayo, sige. May mga negosyo to. At sila mismo nararamdaman nila kung tinatamaan din ba yung kanilang negosyo dahil sa mataas na presyo ng krudo at gasolina ngayon. Yon. So, hindi natin alam. Tingnan mo to. Miss Pam, I'm sure hindi mo gagawin yung ginawa ni Sarah G. Hindi mo sasabihin na iboto ka sa halalan sa Cebu. Ay, hindi. Napaka-witty na ito ni Victor. Lagi itong si Flores. Hindi ho ako pupunta ng Cebu para sabihin iboto ako pagkatapos ng concert ko. Hindi. Shanice, Mateo being a Cebuano, siguro is green din. Oo. There's only Sana. Meron tayong mga speculations lang naman ito, but then of course you find it so timely na meron siyang ganung panawagan. You find it kinda cryptic na ang pangalan mo Sara, tapos hindi ka naman politiko, 'di ba? Tapos sasabihin mo na iboto ka. I think it's somehow an indirect message. And gusto natin 'yan na merong bumabasag ng kanilang sariling echo chamber. Maaring naranasan niya kung paano makulong sa isang echo chamber. And now that she's more matured because she entered a wifey life, kasal na yan, hindi na siya yung dependent siya ng nanay niya or breadwinner siya ng pamilya niya. She now knows how to budget. Nakikita na rin niya most likely na yung income ng asawa niya at income niya when it's shared, saan napupunta. I think yung maturity nga, makikita mo rin kapag somehow naging involved ka sa politics. Yung this time, you give a damn. No, yung dati kasi nung mga bata tayo, Marlo, parang, I don't care and I don't give a damn. Maturity pa, nag-evolve lalo yan. Kapag ka may pamilya ka na. Tapos kasi, alam, yung tataas yung sense of obligation mo, yung sense of direction mo, kung saan patungo yung pamilyang binubuo mo. Totoo yan. And of course, dyan sa pamilyang binubuo yan, siyempre, ang pamilya is the smallest unit of our community, no? Diba? Lahat ba yan nakakakain ngayon? Why? Why do we want to ask this, no? Kasi Marlon, meron tayong, ito lang, ipakita lang natin tong video na to, ha? Ito yung video kung saan, so paano ko siya ipi-play? Dapat nandito. Dali lang po, Yung video na yan, kikita nyo ba? Pwede mo bang i-zoom, Pam? Hindi mo na nakikita. Pwede mo i-zoom si ate. Ay, visit ka talaga. Okay, game. Sige. Sige, ko lang. Yung mga gulay na yan, Marlon, binili daw ng isang certain Dennis Dumanog sa Benguet. At nung iba na ba dito sa Maynila, ang purpose niya ng pagpakyaw niya ng dami ng gulay na yan is because naawa siya sa mga magsasaka sa Benguet, La Trinidad. No, dahil hindi ibinababa ang mga gulay,
para maibenta dahil nga mas lugi pa sila sa kikitain sa presyo ng krudo, Marlon. So, nakita din natin, hindi ko lang na-download, no, na mas marami na pinili nilang pabulukin, tama ba, yung mga gulay para gawin na lang siyang pataba. Pero makikita mo, Marlon, ang daming naghihirap. Ang daming hindi kumakain. May pagkain, hindi ma-share sa barangay, hindi ma-share sa... Maaring nakakuha na, pinamigay na ng libre yan sa mga kapitbahay nila, Marlon, di ba? Pero masyadong maraming ani na hindi inaabot ng hapagkainan ng mga pamilyang gutom. Kaya ganyan ang nangyari dahil sa taas ng krudo. Totoo, no? At saka ang masaklap dyan, Pam, talagang yung coordination sa pagitan ng national government and local government, wala, mahina. Yun. Mahina yung pundasyon para sana kung namomonitor yan ng national government at nagre-report ang local government, gumawa ng paraan ang national government. Kasi kung problema, may private citizen sa katawan ng isang Dennis, Dennis, nakalimutan ko bigla yung pangalan. Okay, Dennis. Di ba, mabuting puso na isang Sir Den. May namakyaw ng ganun. Pam, Dumanog, sorry. Dennis Dumanog. Shout out po sa iyo, sir. Ano ba naman, gamitin ng government yung mga resources nila. Gamitin yung mga military truck para lang maibas yan, di ba? And maibigay yan, maipamudmud yan, or maibenta ng mura dito sa Metro Manila. Ang problema pa sa ganyan, Pam, yung epekto ng ganyan, lalo lamang itong magbibigay katamaran, lalo lamang itong mawawalan ng motivation, yung mga magsasaka nating kababayan, na bakit pa ako magtatanim? Wala rin namang bibili ng mga produkto ko, at wala rin naman kami natatanggap na suporta mula sa gobyerno. Pero Marlon, I do not agree na kung binili na ng gobyerno, ibebenta mo pa sa merkado. Dapat, kung binili na ng gobyerno, gamit ang pera din naman ng sambayan ng Pilipino, i-repack mo yan, dalhin mo, di ba, ang DSWD may tinatawag na stamp, yung food stamp, di ba? Di kunin ng DSWD, siya ninyong iluto sa mga kitchen ninyo, tapos magpakain kayo sa mga barangay ninyo. Ang dami-dami nating school, 'di ba? Sabi ng pangulo mo, Marlon, yung mga teacher, 'di ba? Banye-banyerang pansit ang niluluto. Dalhin ninyo sa mga eskwelahan ng luto na gamit ang government facilities, 'di ba? Di nakapagpakain tayo ng mga estudyanteng gutom. Dalhin ninyo sa mga barangay ninyo. Hindi yung ganyan na syempre, Marlon, individual ka. In your own capacity, binili mo 'yan. Pero tama ka, kung well-coordinated ito sa gobyerno, hindi yan nakatambak sa kalsada. Wala holistic yung approach eh. Correct. Ang problema nga, wala nga direksyon at iba ang prioridad ng gobyernong ito dahil mas inuuna nila ang politika kaysa yung tunay na serbisyo publiko. So, eto Marlon, nakakalungkot. Sabi nila Arnie, yung tatay ko pinamigay na lang yung tanim niyang gulay. Ang mura kasi, lugi kaayo. Paano sa panibagong pagtatanim ngayon? Siyempre, pag-harvest mo, kailangan mo uli magtanim. Di ba? Pero, Kailangan pa ba silang tanim? Tapos, kano pa rin ang pataba? Alam mo yung pagtatanim na yan, Pam, namuhunan din yan yung mga magsasaka. Namuhunan sa binhi, namuhunan sa pataba, tapos ngayon, mapupunta lang sa wala. So, kaya nang sabi ko nga kanina, paano pa sila gaganahan at paano pa may encourage yung mga kabataan ngayon na kunin yung kursong pag-agrikultura para hindi tayo ma-brain dead pagka sa aspeto ng profesyon ng agriculture. Another question dyan, Marlon, is, ngayon na umani ka at nakita mo yung inani mo na sayang lang, nabulok lang, di ba? Inspired ka pa ba na i-replenish ka agad na makapagtanim ulit? So, kung hindi, Marlon, ang mangyayari niyan kasi is, late ka na nagtanim, ibig sabihin, late ka ulit na aani sa susunod na anihan. Tama. So, meron ka ngayong gap na parang, halimbawa, ini-expect natin na Mayo, dapat naggagapas na tayo ng bigas, anong tawag dun? Palay.
Dapat Mayo naggagapas na ng palay para katapusan ng May, yan ano yung ginawa ng bigas na mill sa milling, di ba? Oo. Dapat bigas na siya by end of May. So ngayon, pag bigas na siya, mare-replenish mo na ngayon yung nasa merkado na ang tawag dito? Na nakonsumo ng tao para merong silang bagong stock. Tama. Wala. Wala eh. Hindi natin malaman. Pero bumisita. Kasi ito 1 week posting ko na to, Marlon eh. When did I post this? I think I posted this basta a week ago. April, not a week ago. I think mga 4 days ago. After 4 days, pumunta naman si Bongbong sa Benguet. Kasi ang sabi niya, nabalitaan namin na ganito, ganyan. Presidente yan ha. Tapos ano siya, ang consumption niya ng information is nabalitaan niya. Nasaan ang Department of Agriculture para sinasabing ito ho ang sitwasyon natin ngayon? Hindi yung nakita mo may private citizen na ganyan. Yeah. Ang tanong ngayon, Pam, nung pagpunta ni Bongbong Marcos, ano nangyari? Ang nangyari, ang sabi niya, sinolusyonan niya kaagad. Ang sabi niya, nagbaba siya ng 10 pesos per liter ng diesel. Is that an individual, Marlon? Is that an individual, wait, allow me. Is that an individual decision to say, bababa natin yung Ang pagbaba kasi at pagtaas ng crudo, diktado ng merkado. Correct. Alam ko. Yes, hindi mo pwedeng sabihin na papababain natin ng 10. Because if you say na papababain mo ng 10 liters, 10 peso per liter, ibig sabihin yun, you have control of the supply ng bansa. Inaamin mo kaya mo palang pababain, di kaya mo rin pigilan na tumaas yan. Di pinababa mo na yan ng 10 pesos, sige, maniwala na kami, iyon na yung kayabangan mo. Di panindigan mo na hindi natataas pa yan sa mga susunod na araw. Yes. Huli ang digmaan sa Middle East. Ang sinabi pa niyang pangalawang solusyon, i-waive daw niya yung mga certain local government charges. Okay, fine. And then sinabi din niya na temporary suspension ng toll fees for trucks carrying vegetables. Trucks carrying vegetables. Paano yung mga truck na ang karga Yes. buhangin, I think this is applicable dun sa mga agri-products na sinasabi. Agri-products, okay. Baka. Paano kung yung mga soft drinks, dahil yun ang pamumuhay mo, yung mga truck ng soft drinks, Marlon, di ba? Paano, tapos ang niya doon, suspension ng toll fee. Paano ikaw na Juan de la Cruz na apektado din, Marlon? Paano ako na si Juana de la Cruz na apektado din? Na dumadaan sa area na may mga toll fees na ganyan? Paano yung middle class na pumapasok sa mga trabaho? Tama ka, Pam. Tama ka. Kasi itong si Bongbong Marcos, masyado niya pang ginagawang komplikado ang isang polisiya niya na napakasimple lang. Wala ka ng wala ka ng na wag gawin to. Gawin mo lang, babaan mo lang o suspindihin mo lang pansamantala muna yung value added tax and sakop na lahat yan. Sakop na toll fee, sakop na yung presyo ng bilihin, sakop na ang lahat dahil maapektuhan yan lahat at makikinabang yan mga kababayan natin mismo. Ito, Marlon, ang magiging abuso na naman dito, Lon, ang magiging abuso na naman dito, alam mo kung sino? Mga tropang hoarders. Sila na naman ang kumikita. Mga mapagsamantalang kapitalista pa. Pero, hindi sila nahuhuli. Pero, ang Zaldico, isang araw, lumabas ang presidente, biglang nag-breaking news ang sinasabi na huli si Zaldico. Iba-iba ang impormasyon na nakakarating sa atin. Pero kagabi, Pam, iba naman yung impormasyon na lumabas ka, kina Ma'am Maharlika at saka kay dating spokesman Harry Roque. Ano yung impormasyon nila? Usap daw niya mismo si Zaldico
at hindi raw totoo na nahuli siya. So ibig sabihin, fake news ang isang Bongbong Marcos. Ito ba kasi yung timing, Marlon, sususpetsahan na naman natin ang timing ng pagkakalabas ng balitang yan na pinang diversionary tactic na naman nila si Zaldico because people are still interested in him. Totoo yan. Walang question dyan. Yeah. Kaya lang yung timing na ngayon magaganap, Marlon, ang isang panawagan ng isang justice sa pagkatao ni Justice Leonen na isusumite ni Soljen Berberabe ang mga saro ngayong araw na ito. Ang mga saro na pirmado ni Bongbong Marcos. Ang mga saro na meron makakapagbigay linaw at kasagutan kung saan napunta ang pera ng sambayanang Pilipino. It is exciting to know also, Marlon, kung tama ka, the other day sinabi mo, hihingi ba ng extension si Soljen Berberabe para sabihin na hindi ho na-i-produce? Pero sana si Justice Leonen, masabi niya, Marlon, na na okay, hindi may i-produce lahat, give me what you have. Diba? Sana man lang ganun. Yung may mga ahensyang may mga kaya today, Marlon. May mga yung si Doc, sabi ko kung kaya niya. ngayon ba? Tingnan natin, kaya raw, may black eye na. Binigay mo yung Binigay ko yung link, apaka lang. Kung obra, kung hindi, okay lang. Sorry, Pam. Okay. Oo. Hindi, yun nga, yung Saro, isa itong gem. Isa itong mina na dapat makapagbigay ng sagot sa ating mga tanong. Ako, Pam, isa itong susi. Ito yung susi kung paano nyo ba talaga dinisperse yung mga unprogrammed funds. Paano sinalaula at kung paano binaboy ito. Totoo, no? Sabi ni Kiko De Torres, fake news para pagtakpan ng mga korupsyon. Pero ang tanong ko dyan sa fake news na yan, Marlon, kapag si Zaldico kasi ang hinuli ninyo, mai-implicate kayong lahat. Pero bakit pinili ninyong magamit si Zaldico para ipang diversionary tactic? Para ipanglito sa maraming tao. Ako naman, Pam, una, ang issue rito, magsosorry ka ba, Bongbong Marcos, kung talagang hindi talaga siya nahuli. At anong gagawin? Anong kaparusahan? Di ba? Matindi yung kampanya ng gobyerno kontra fake news Anong kaparusahan ang nag-aantay sa isang presidente ng Pilipinas na siya mismong gumawa ng fake news? Tapos, pangalawa, ano talaga ang gagawin nyo kay Zaldico? Kung hindi siya nahuli, anong gagawin nyo? Pinapahuli nyo ba? Kung talagang nahuli siya, bakit hindi nyo pa rin nakukuha hanggang ngayon? Hindi ba pwedeng mag-usap ang government to government, yung gobyerno ng Pilipinas at yung gobyerno ng Prague or gobyerno ng Germany para lamang makuha ang isang Zaldico? Kasi ang problemang malaki ni Bongbong Marcos, kapag ka nakausap na ng media ang isang Zaldico, tiyak pati kaluluwa ng isang Bongbong Marcos, durog. Durog talaga. Pati yung tinutuntungan mong yabang mo na akala mo solido, basag yan. Basag yan. Diyan pagka nabasag yan, akala mong solidong tinutuntungan mo, kapag ikaw ay bumagsak, lagapak din. Dahil yung sinasabi natin kasabihan, ang taong mataas ang lipad, kapag bumagsak, wala nang gas. Yung kasabihan na yun. Kasi ito si Marlon Patol din, nagigigil ako sa'yo. Dapat yung finid mo yung tama na. Tama ba? Si Patatutini. Zaldico was in Sweden earlier to have his sworn affidavit. Without any border crossing incident. We'll see. We honestly do not know, no? We honestly do not know kung ano nangyayari. Dahil siya naman, he's been radio silent since November, nung lumabas siya, di ba? Na mag-start siyang maglabas ng mga video niya. Although, wag ho nating kalilimutan na si Zaldico ay hindi po malinis pagdating sa issue ng korupsyon. Siya po ay hindi hero nating tinuturing.
nasa kanya ho ang susi ng maraming katanungan na meron tayo, 'di ba? At gusto natin siyang maingatan dahil alam natin na makakapag-contribute siya ng mga sagot sa mga tanong na hindi natin makukuha-kuha ang sagot for so long now. 'Di ba? Ano siya, susi siya. Maaring sa sinasabi ng batas na kapag siya ay nag-whistleblow or nag-share ng information, maaaring mapababa ang kasong pwede niyang kaharapin. Pero ganun na lang yon. Hindi natin siya pwedeng ituring na bayani sa lahat ng ito. Dahil siya po ay isa sa mga key players at artista kung bakit ganito po ang dinadanas ng ating bansa ngayon. Yung panawagan na pag-ingatan siya, para mapag-ingatan din yung impormasyong mga hawak niya. Yung mga detalye yung hawak niya. Ako, Pam, wag muna natin pag-usapan kung gagawin ba siya, kung maliligtasan niya ba itong mga kasong to. Dahil sigurado ako, hindi siya makakaligtas dito. Kung mapagaang sa mga bibitawan niyang impormasyon, posible. Pero may katapat pa rin itong malupit na parusa dahil sa mabigat na kasalanan na ginawa nila. Higit lalo, trilyon-trilyon piso ang nakulimbat. Kung ako ngayon, dapat talaga pangalagaan ang interes, seguridad ni Saldico para makamit natin yung tunay na impormasyon at tingnan natin naman ngayon kung paano ito entertainin ng Kongreso at ng Senado, higit lalo ng hukuman. Meron tayong sinasabi si Teresa Tubilan. Take note that John Vic is already in Austria for spokes. Maybe another diversion. Or he will be there in The Hague for PRRD's jurisdiction decision. My personal assessment lang naman ito. It's good. It's good to also have this kind of intellectual assessment or take on issues, no? Na-appreciate natin yan. And tama ka, ma'am, na maaring si John Vic is after Spock Sari Roque or yung pag-attend niya sa hearing ni PRRD, I do not think, is he the one scope ba niya yan as DILG secretary? DILG? Pwede. Pero pag-uusapan doon kung paano nila hinuli. Kung dumaan ba ito sa tamang proseso. Ang tanong, yung ba naka-agenda ngayon? Hindi. Ang also tanong, if John Vic should be the one there, sige, addition ka dyan, pero dapat, at least kasama mo ang DFA. Pero ito, meron tayong pagtatanungan, Marlon, ha? Pagtatanungan natin ngayon, ang ating guest kung ito ba ay may impormasyon tungkol sa ating kaibigan. Hindi natin kaibigan si Zaldico. Tungkol sa maaaring kaibigan niya, hindi natin alam. Tanungin din natin. Let's all welcome our former congressman friend, Mr. Sir Mike Defensor. Hi, ang sir. idol ng sambayan ng Pilipino. Mike, magandang umaga po, Mike. Magandang umaga po sa inyong pagpapaunlak. Yes, Music Marlon, good morning. Kay Ma'am Pam, good morning po. Ay, Pam lang, Happy sir. birthday again, Music Marlon. Absent po ang ating kaibigan na si Ibi Hugalbot. Mukhang yun na may black eye ko. Kung magandang umaga po sa inyo, uunahan ko na po ng isang tanong na malupit. Nawawala si Kong, no? Ako, feeling ko talaga Parang masama signal ko. 1 minute lang, Okay po. ayusin ko. Sige po. Parang Sige nawawala po. yung signal. Sige po. Baba po kayo. So Ayan, magandang tanong muna talaga, Pam, kung totoo bang nahuli. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung sa vlog nila Maharlika at saka ni Spock Sari, mukhang tinatanggi. At talagang nakausap daw mismo ni Spock Sari, si Saldico, na hindi siya nahuli. Titignan natin yan, no? Ito sanang si Kong Mike Defensor makapagbigay din ng update sa atin kung ano na ang mga dapat na naririnig ng sambayan ng Pilipino pagdating sa isang makatotohanang pagbabalita. Dahil Marlon, nakaka-disappoint na talaga kung ano yung kalidad ng pagbabalita ng ng mainstream media. Kasi
dito natin napapatunayan kung ano yung selective na paraan nila ng pagbabalita at pagbabahagi ng impormasyon sa ating sambayan ng Pilipino. Selective at yung double standard. Mhm. Selective Oo. at double standard. Tapos yung kanina, di ba? Although mamaya sabay yung pagdinig sa Committee on Justice at saka sa Supreme Court. Ang tanong ngayon, alin ang mas may main story ng mainstream media? Yung oral argument sa Supreme Court o yung moro-moro na pagdinig sa Committee on Justice? Yon, tingnan natin kung handa na ba si Kong Mike. Hindi pa. Bigyan natin ng pagkakataon na siya'y makapag-refresh ng kanyang... So, Kong Mike, bayad-bayad din kasi ng wifi. Ang tingin ko dyan talaga, ultimo internet mo, kung Mike, sinasabotahe. Dahil matindi ang monitoring sa'yo ng gobyernong Marcos, dahil matindi rin naman talaga ang ipinapakita mong katapangan, ang pinapakita mong prinsipyo para ilantad ang talamak na korupsyon sa administrasyon nito. And we appreciate that, no? Ilan na lang naman talaga sila, Marlon, who come forward to target justice for our dilemmas dito sa bansang ito. Yung challenges, it's good to have challenges. Totoo yan. Pero yung challenges na to the point na napipilayan ka na, hindi siya healthy na challenge. Yung mga challenges na gusto natin ay yung improvement ng ating mga sarili for the improvement of our contribution to our community. Maganda yung ganyang challenge eh. Yung healthy competition amongst communities, barangay level, di ba, region and all. Maganda yan. Pero kung yung challenge sa'yo ay para pilayan ka ng husto at hindi makakilos ng tama, sobra yun. Sobrang challenge. Maling challenge. Ng demokrasya yung freedom of speech, freedom of expression, saka yung freedom na makapagpahayag ka ng diskontento sa gobyerno. Ang masaklap, yung lahat ng panggigipit ay dinadanas ng mga tao, personalidad, na hayagang nagbibigay ng diskontento sa gobyerno, ay ginagawan pa ng karahasan o ginagawa ng panggigipit. Eto na. Hindi katanggap-tanggap. At may tatanong sa kanya, Pam, kung kanyang kumpanya ba yung ipinasara ng gobyerno. Tignan muna natin. Let's all welcome again Mr. Mike Defensor, former congressman. Yes, again, okay na. Okay na. Okay na, no? So, Oo, pogi na po ulit. Nako, thank you. Ma'am, thank you. Na-miss ka namin. Yusek Marlon, of course, EP. Maraming salamat. Mabuti na lang, hindi mo kami naabutan ni Yusek Marlon at baka nagalit ka rin sa amin ng gabing yun. Sabi ko nga, hindi ako nagbababad sa mga ganong eksena dahil pumapatol talaga ako. Kung may isang Nagla-log out muna ako, ha? Marlon, let's go. Kung Mike, isang tanong, no? Ano na po ang nangyari mula nang kayo po ay mapatawag sa NBI at kumusta po ang ating mga kaibigan na 18 soldiers? Actually, nakita kami nung 18 mga sundalo, 16. Yung dalawa kasi nanggaling sa probinsya. And nakakatuwa naman kasi nagpabinyag yung dalawa. In fact, ang aming diskusyon, tinatanong nila, sabi nila, sir, ano kaya itong nangyayari kay Boss Saldi? Sabi ko, hindi pa natin ma-confirm eh. Hindi pa natin alam kung ano talaga particular doon sa issue ng kanyang pagkaka-aresto. Pero sabi nga nila na, ano kaya tingin nyo? Ano kaya sasabihin niya? Sabi ko naman, palagay ko naman, hindi niya pwedeng baguhin na yung kanyang mga binanggit at sinabi na talagang, paano ko ba sasabihin? Tumutugma doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang mga kinikwento. Dahil yun naman binanggit ni Congressman Saldico o yung mga kanyang salaysay, yung sinasabi niya saan yung pera na pupunta based on the budget. At ngayon naman, siya ang tinuturong mastermind. Kaya hindi ko maisip kung anong iniisip lang baliktad. Kasi parang kahit saan kong anggulo tingnan, babalik kay Saldico yung turo. Ang importante, ano yung ending ng turo? Saan ba umakyat? Yun yung question dun sa mga sasabihin pa ni Saldico. Na kung saan, di ba, binanggit na naman niya yung 100 billion, 25 billion ay binigay niya kay President Bongbong Marcos.
Totoo. Oho. Paano naman po yung sa pagbisita nyo nung nakaraan sa NBI upang i-assess di umano ng ating mga NBI agents yung validity ng statement ng ating 18 na makikisig na kaibigan? Yung sa amin kasi noon, isang beses lang ako, sila 2 beses eh. Pero yung experience ko dun sa akin, nagtataka, di ba, nakita niyo naman yung mga video doon, na nagtatanong kaagad kami, ano ba to? Kami ba yung iniimbestigahan ninyo? O yung krimen ng pagnanakaw? Yung krimen, supposedly kasi NBI eh. Ang ng NBI na involved yan sa Janet Napoles case at sila din ginamit doon sa investigasyon. Pero doon, hindi naman inimbestigahan si Ben Lui, yung nagsalita tungkol doon sa corruption. Ang inimbestigahan na doon kung paano in-execute yung corruption mismo. So di ba, ang dapat sanang tingnan, okay, nag-deliver kayo sa address na to, may CCTV pa, ano ba yung mga pwede pang kuning ebidensya, sino mga kasama ninyo, assuming lang, sinong kumpanya ng guards ang nandun para makuha namin yung log ng mga pag sinasabi nyo pag-deliver ng pera. Kumbaga, ganun sana. Ito hindi eh. Ba't kayo nandun? Anong pangalan nyo? Paano nyo nakilala si Mike Defensor? Kilala nyo ba si Atty. Levi Baligod? Mga ganyan. Paano kayo nagkita-kita? Paano kayo nagsama-sama? Mga ganun yung sirkumstansya ng tinatanong, hindi mismo dun sa affidavit nila na binanggit nilang pagdi-deliver ng pera o yung corruption issue. So madaling sabi, kung yung investigasyon hindi nakadiin kung doon sa impormasyon na nalalaman ng 18 sundalo, kundi yung investigasyon para lamang ma-establish kung nagkokontsabahan ba kayo o hindi. Ganun na nga. Ang dating nung ginawang investigasyon, parang tinitingnan sinong mastermind, inoferan ba kayo ng pera, paano niyo siya nakilala, mga ganun eh. Instead na dun sa mismong, dito kasama ka sa pag-deliver nakita mo pala sila congressman ganito, o sila senator ganyan. So saan yan? Ano nangyari dyan? Sana ganun sana yung naging takbo ng investigasyon. Yung objectivity sira agad, no? Ng investigasyon. Oo, talagang masasabi natin ganun at talagang para bang ginagamit yung NBI. Hindi ko inaano yung kawani ng NBI pero tingin ko mismo yung mga taga-NBI na apektuhan sila na yung institusyon nila nagagamit sa mga panggigipit, na katulad lang nabanggit nyo kanina. Panggigipit at pananakot sa mga taong dapat sana ay kakampi nila at dapat sana ay tinutulungan nila. Sa pagpunta or sa pagbisita niyo po sa NBI, lumabas po ba at hinarap kayo nung bagong director na ni Attorney Melvin Matibag sa pagkakataon na kayo ho ay nandoon? Hindi eh. Ang lumabas doon yung mga deputies nila, I forgot yung mismo mga pangalan, pero nandun naman doon sa video mismo na parang pinaupo kami na parang classroom. Pagkatapos, ang sabi, hahatiin kami sa bawat kwarto. So, dadaling kami. So, ayaw namin pumayag doon. Ako, particular. Kasi ang tanong ko kagad, bakit? No? Anong tanong? Yun pala, sabi nila, yung identity. So, sa akin, mabilis. No? Kilala namin si Sec Mike, parang ganun. Pero, yun na nga na bakit nyo gagawin na isa-isa yung mga tao? Para bang naging custodial investigation kung titiran mo. And kailangan talaga may abogado sila bawat isa. Pero bagamat ganun, si Attorney Levy at yung 18 sundalo, bumalik pa rin doon at nakipag-coordinate. Ang usapan, mag-uusap sila, tatanungin sila, matapos ang usapan, i-review lang ni Attorney Levy bilang siya ang abogado bago mag-sign. Parang ang ginawa nila, yung 6, pinagpirma kaagad. Doon nagkaroon kaagad ng parang bad faith na usapan natin bago pirmahan ay mag-uusap tayo, babasahin nila both yung soldier at saka si Attorney Levi Baligod at pagka-confirm na pipirmahan nila pareho. Oo. Pero kung may kasi sa puntong 'yon na
nagpunta kayo ng NBI, hindi na ho kayo nakabalik, sila nakabalik pa, pero hinold po sila ng pagkatagal-tagal na oras. Kasi naalala ho namin, nagkaroon kami ng phone call with Attorney Levy Baligod, ano po. Ito pong mga tanong nila na paano ninyo nakilala si Mike Defensor, paano kayo nagkasama-sama and all. Sir, isang tanong, prangka, but you know I'm a friend, no? Is Mike Defensor a threat to the administration of Marcos? I would say yes. Oo. Why am I a threat? Yes po. How? Oho. Kasi hindi ako nakikisama eh. Hindi ako nakikilaro sa kanila eh. 'Di ba? Matagal na yung issue ng corruption. 2023 pa sumasabog na 'yan. At pinarating ko niyan sa ilang kaibigan sa administrasyon at sa Kongreso na grabe na yung naririnig kong korupsyon. Alam mo, Pam, Yusek Marlon, no, at si Ibi kung nanonood, nakuha ko pa nga itong mga ganitong talagang nakita ko na problema na to nung bangko na mismo nagsabi sa akin in 2023 or 2024, early 2024. Ang sabi ng bangko, nung natapos kami mag-usap dahil nasa negosyo naman ako, ang sabi nila, grabe ngayon sa Kongreso, ang hingian 30%. De, sabi ko, ako naman, ganun po ba? Nagtataka ako, no? How can a bank know about these things? So, sabi ko, paano nyo nalaman yung ganito? Kasi yung mga contractor sabi niya, umuutang sa amin, syempre kailangan ng financing, and sabi niya, wala nang matinong kontraktor ang gusto pa ng proyekto sa gobyerno. Ang sabi ko, kahit hindi ka matinong kontraktor, magdadalawang isip ka. Kasi alam mong babalikan ka ng issue na to, marami sa mga ginagawa, ghost projects, para magawa mo yung 30% na bigayan sa isang tao pa lang. Iba pa yung ahensya, iba pa yung regional office. So, nung nakita ko si Gutesa nang unang lumabas yan, again, syempre iniisip ko, ano ba to? Pagka si Sergeant Gutesa lumabas at sinabi niya na yung delivery ng pera, hindi na maitatago na malalaman nilang kasama ako or ako yung nagpakilala kay Senator Marcoleta. Nung ginawa nila yung ginawa nila kay Gutesa, na ginipit nila, itinago nila, dinetain nila si Gutesa, at lumabas yung 18 Marines, doon hindi na ako pumayag. Kung nagawa niyo yan kay Gutesa dahil medyo siguro naging, hindi ko naman masabing pabaya, naging kampante kami, na nakita namin, akala namin hindi ganun ang gagawin nyo, yung 18 Marines, hindi ko na pinabayaan na tutulong talaga ako. Masecure kayo, matulungan ko masecure ang pamilya nyo, at makapagsalita kayo ng maluwag kung ano ang katotohanan. Hanggang ngayon, hindi nila pinapatawag. Ang dali naman ipatawag sa Kongreso, ang daming pinangalanan eh. Di ba? Iko-confront mo yan eh. Anong sinasabi mong may pera sa akin? Anong sinasabi mong may envelope o may maleta? Pero takot sila. Ba't hindi mapatawag sa Blue Ribbon Committee? Alam nila, pag nagsalita tong 18 Marines, sasabihin nila yung mga delivery sa Aguado, sa Malacanang, yung delivery dito sa 30 Tamarind Street, yung delivery sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Totoo eh. Hindi mo kayang takutin yung mga tao na magsabi ng katotohanan. So, ako ba kailangan nilang katakutan? In a sense, yes. Kasi hindi ako nakikisama. True. Gusto ko makita tong korupsyon na to at makulong kung sino yung accountable at mabago. Kasi pag nagtuloy-tuloy ito, ngayon lang yung Fitch ratings, nag-negative na tayo yung ratings ng ating ekonomiya. Kawawa yung anak natin, apo natin, at kawawa yung kinabukasan ng bansang Pilipinas. I know kung dumaranas ng kagipitan din si Sergeant Gutesa tapos kanyang pamilya. Tapos may mga reported na rin na nakakadanas na rin ng kanilang kagipitan yung 18 sundalo at kanilang mga pamilya. From your end, Kong, anong panggigipit ang nararanasan mo ngayon at ng pamilya mo? Una sa lahat, yung sa 18 Marines, nung nagkita-kita kami, di ba nung una sabi, 2 dinalaw sa bahay. Ngayon yung 18 mukhang may kanya-kanyang kwento. Hindi lang 1, 2. Na pinaliligay. Ang tawag sa casing? Kinikasing sila? Ang nangyari pa, hindi casing Parang in a sense, threat na andito kami.
Direkta na. Nagpapakilala. NBI kami, ganito kami. And at a proper time, siguro maganda ma-interview nyo ulit yung mga 18 Marines. Ako naman, ang ginawa nila, bukod ata sa 3 kaso na-file sa akin, laban sa akin ngayon, agad-agad, nung lumabas si Sergeant Gotesa, alam ko na magkakaproblema. So, ako naman, hindi na ako active dun sa negosyong pampamilya. Pero kinausap ko yung mga anak ko, kinausap ko yung asawa ko. Yung isang kumpanya naman, minority ako na investor. So, hindi man ako 10%, hindi man ako umabot sa 10%, pero malaking kumpanya siya at inilike akong presidente. Noong December, nag-resign na ako doon sa kumpanya yun. Alam mo parehong sinara nang walang basis. Siyempre, claim nila, may basis kami. Walang basis. Talagang kumbaga sa hinanapan nila ng butas. Yung kumpanya namin, ang natanggal na tao 100, yung aming mismong quarry operations sa Montalban. At ako mapapatunayan ko pag nagkaroon ng investigasyon sa Senado o open investigation sa lahat ng quarry na kami siguro yung isa sa pinakamaayos na quarry operations, environmental compliance sa lahat. At pangalawa, yung isang investment na ginawa ko sa isang online gaming company. Ginawa kong presidente, buti na lang nag-resign ako noong December. Ayaw pa nila akong payagan. Ang natanggal na tao doon, 700. So in total, yung panggigipit na yon 800 na katao. 800 bibig kong, times 5 mo na sa isang pamilya. Oo, kasi may multiplier effect yan. Hindi naman yung individual na nagtatrabaho lang eh. Yung dependents nung individual na yon, di ba? Yung mga bibig na pinapakain, pinapadala sa eskwelahan, di ba? Or pinapagamot na pasyente within that household. Ganun po ang epekto ng we appreciate yung tanong ko kung it didn't mean to insinuate something, but it is actually to let you know that we appreciate you for not siding what is the popular, decision of many. Yung mga ganyan. So, nasabi nga ho namin ni Marlon kanina, iilan na lang ho talaga kayong naninindigan at lumalaban ng direkta, calling out the administration of Bongbong Marcos na iayos sa remaining na taon sa term niya na sana maiayos. Di ba? Marlon, opo. Kasi even sa Kongreso parang ito nga madalas kong sinasabi, yung mga congressmen, pag nanahimik ka lang, okay ka na eh. Di ba? May budget ka, malaki budget mo. Kaya ako hindi lang siguro, yung mga kasamahan natin, sila Kiko Barsaga, Lian Leviste, si Egay Erice, kahit nga si Toby Chanco, sila Toby, sila Robert Nasal, sila Edison Fernando, Pao Marcoleta, no? Na talagang itong mga to lumalaban talaga, tapos apektado talaga sila sa budget. Kung tatahimik ka lang, meron kang on average 2 billion a year para dito sa budget na to. Kaya nga sinasabi ko, yung crisis na to, dali-daling resolvein without doing the math on VAT. Huwag na tayo mag-math-math pa dyan, magkano yung VAT, magkano yung pag tinanggal mo yung excise tax, yung kung ano-ano pa. Yun lang, mga congressmen, ikalahati mo lang ang budget. Magkakaroon ka kaagad ng 200 billion pesos para pangsagot sa krisis. Kasi more or less, mga 400 bilyong piso ang naka-allocate. 2 billion per district. Mga 250 districts yan. So pag kinalahati mo lang at 1.5 billion, ito may pang 750 million pa kayong pang-project, malaki pa rin yung matitira para naman sagutin yung krisis ng ating bansa. Pero kung ganid ka, kung ayaw mo ng ganon. Well, tama, ayaw mo ng ganon, pero di ba dapat kung national government ka, may leadership ka. Yung kay Digong noon, nung panahon ni Presidente Digong. Sabi ni Presidente Digong, may COVID tayo wala mo ng infra, hindi natin kaya din sa ngayon, bawas. Lahat to i-dedicate doon sa gutom, i-dedicate doon sa nawalan ng trabaho, i-dedicate sa mga negosyong maliliit. So, dinivert lahat yun. Ganun talaga dapat. Pagka leadership yan, krisis tayo. Kung yun po, dapat may political will din ho yung namumuno.
para magdikta na ito muna ang direksyon natin. Hindi ho natin nakikita yan kay Bongbong Marcos. Marlon, sorry, I interrupted you. Pihit lang ako kay Saldico. I don't know kung napanood mo yung vlog kagabi ni Ma'am Marlica sa ni Spoke Sari na tinatanggi nila. At according kay Spoke Sari, nakausap daw niya si Kong Saldi na hindi totoong nahuli siya. Ano ba talaga, from your end, ano ba talaga yung impormasyon na nakarating sa'yo? Nag-usap na rin kami ni spokesperson Harry Roque, no, kay Secretary Harry Roque. Pero palagay ko mas latest siyang binabanggit niya sa'yo. Kasi nung una yan mahuli, ang dami nagtawagan and then I was trying to verify. Ang kwento, hindi makontak, hindi matawagan, pero confirmed na hindi naman aresto kaya doon sila nagagalit doon sa word na aresto kung hindi na-stop doon sa talagang paano ba? Ano ba matuterm mo? Na huli or basta hindi naman, ha? Na-question. Oo, na-question. Yung para bang pag dumaan kang immigration, Yeah. pagkatapos may problema ka, itatabi ka, lalagay ka sa isang kwarto, o teka lang, may problema pa tayo. So, hindi siya actually arrest at hindi siya actually detention. So, yun yung kinaklaro ni Secretary Harry Roque. So, ano ba yung detalye nito, hindi pa natin alam. Siguro, ngayong araw, dahil nga nakausap na ni Secretary Roque si Congressman Saldico, malalaman na natin. Pero immediately nga sabi ko, ang ganda nito. At ang tuwan-tuwa yung, sabi nga ng mga Marines, kung pagdudugtungin yung mga sinabi namin, napakaganda, dito makikita yung buong kwento nung nangyari. Ang problema, ang nag-announce si Presidente Marcos, dapat siguraduhin niya na maiuwi si Congressman Saldico. Ngayon, yung mga tao naman na siyempre gusto lang malaman yung katotohanan at isa ako doon, ang panawagan ko naman, protektahan si Saldico. Walang may mangyari sa kanya at mailabas niya lahat ng kwento. Kailan ba talaga magsasalita ng todo-todo ang isang Congressman Saldico? Ang sinabi niya noon, kapag salita na siya, pero siguro napansin niya, hindi siya pinagbigyan ng Blue Ribbon Committee. Siguro nakita niya walang pinupuntahan na ata ni hindi tinanggap ng ICI. Kasi paliwanag ko lang Marlon tsaka Pam, yung Blue Ribbon Committee ang pinakasimple. Kasi even during yung crisis or yung even now, may mga circumstansya na pinapayagan under suspended rules ng Blue Ribbon Committee na makapag-testify ka. So basically, pag pinayagan ka ng Blue Ribbon Committee, under oath na yon. Basta pinayagan ka ng Senado. Nakita niya yung maniobra, ayaw siyang payagan, sinasabi, umuwi ka dito, at yun nga, yung pag-apostil sana nung kanyang mga sinabi. Pero noong pamang November, nung lumabas siya, ang sagot kagad ng Blue Ribbon Committee, hindi na nila papayagan si Saldico na mag-testify under Zoom o under ganitong sa isang digital platform na importante sana magawa. Ano po ang take ninyo dyan na hindi pinupush ng isang Senator Ping Lacson as chairman of the Blue Ribbon Committee hearing? Yung ganito sanang mga pagdinig na makakapagbigay ng sagot sa mga tanong ng hindi lang mo natin, kami ni Marlon, ikaw, pamilya mo, but instead ng sambayan ng Pilipino, ordinaryong Pilipino at that? Ako, syempre, alam ko naman din ang rules ng Kongreso, alam ko yung rules na Senado, at alam ko yung pwede. Kung talagang iimbestigahan mo, pwede lahat. Kung talagang gusto mo malaman ng katotohanan, pwedeng lahat. Kasi di ba, doon kay Diskaya pa lamang, ang dami niya nang binanggit 17 congressmen yun, may mga binanggit siya mga opisyal na binibigyan niya ng pera. Mismo si Senator Lacson nagsabi noon, yung kay E.S. Bersamin, yung kay Secretary Amina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, yung Rajiv Olivar. Na sinasabi niya, ito yung kumuha ng 8 bilyon. Ang sabi niya noon, hindi totoo yung kay Saldico na nagbigay siya ng 25 bilyon. Ang katotohanan ng sabi niya, nanggaling to kay Yusek Bernardo at ito yung ginawa nila. So kung ito lang mabibigyan natin ng at papatawag nila, makikita talaga yung katotohanan Ang problema parang pag tumatama na dun sa mga hindi dapat tamaang tao, napuputol. Humihinto yung investigasyon. At yan, nakikita ng taong bayan kasi lahat naman nagsasalita Kayo mismo,
sinasabi ninyo yung nakikita ninyong mga hugis ng investigasyon at kung saan dapat mapunta, hindi tinutuloy. So, yun ang nangyari. Nasisira tuloy ang kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee at ng kabuuang Senado. Sayang. Oo. Kung Mike, ipasok ko yung recently you launched RAGE. Yes. Reform Alliance for Good Governance. How did you get in touch with Davao City Mayor Baste Duterte and to form this coalition or alliance? May mga nag-uusap-usap na mga kasama natin, mga leader ng organisasyon, at napagkaisaan talaga namin na kinakailangan meron kaming isang sentro o liderato o simbolo ng laban. 'Di ba? At nakikita natin 'yan sa mga dumang mga laban nung nakaraan na meron tumatayo talagang figurehead. Ang sabi ko nga, si VP Inday Sara is under impeachment, under pressure, maraming atake sa kanya. So kung meron sanang titindig beyond VP Inday na sa ngayon ay naiipit. Pangalawa, pangit din naman siguro tingnan pag si VP Inday, alam kong ayaw niya, na parang siya yung nauuna doon sa laban at siya rin yung beneficiary kung ano man ang mangyari sa lideratong to. So kami mismo nag-decide, kailangan natin ng isang Mayor Baste Duterte. Kailangan natin ng isang liderato, magbuo tayo ng pagsasama-sama at lahat ng mga organisasyon na kasama natin talagang mapailalim dito at magtulong-tulong tayo. At sa amin, at ngayon, sa nangyaring to, talagang nakikita ko yung pagkakaisa ng maraming tao, yung moral, at saka talagang yung mga, paano ba sasabihin, yung marami ako natatanggap na mensahe na ganun pala kagaling at ganun pala ang tindig ng isang Baste Duterte. Kung Mike, meron din kasi at marami ding nagmensahe sa amin nung araw na yon that you are putting Mayor Baste Duterte on national notice for people to see him because he is the plan B. Ano po ang take niyo doon? Yes. Kaya nga sinasabi ko sa Senado at sa Kongreso baka namamali sila ng diskarte, napapagod lang sila, nasasayang resources ng gobyerno dahil yung plano nilang mawala ang isang Duterte sa 2028 ay hindi pwedeng magkatotoo dahil meron pa kaming plan B, si Baste Duterte. At siguro nung marinig ko't magsalita at mismo yung kami nakaupo at magsalita, kakong galing pala nito. Of course, syempre, Mayor Baste, bata pa. Hindi naman siya katulad ng nabuo na. Pero kung titingnan mo yung mga liderato sa ngayon, talagang may tindig at may galing to. At may plan C pa kami. May plan C pa kami. Ano si Marlon plan C? Marlon. Ako, yari tayo. Yari tayo. Kapos tayo sa oras kasi 9:30 yung oral argument sa Supreme Court. Kung